Itong si Curly Discaya, personal na bumisita sa Department of Justice. Ang pagiging protected witness naman hiling na maipakonsidera kaugnay sa pagiging sangkot sa flood control projects. Balitang yan itinutukan ni Bombo Grant Hilario. Dumating sa Department of Justice ang mag-asawang Pacifico Curly at Cesara Sara Discaya ngayong araw. Unang dumating si Curly Discaya kaninang pasado alas 8 ng umaga kasama ang mga bantay mula Senado o ang Senate Sergeant at Arms upang mapanatili ang seguridad. Habang inaasiste at bantay sarado siya ng mga otoridad, kapansin-pansin ang suot nitong bulletproof vest sa kanyang pagbisita. Pasado alas 10 naman, bago magtanghali, ang pagsunod ng kanyang asawang si Sara Discaya dito sa Kaguran. Kasama ng mag-asawang Discaya ang kanilang abogado si Attorney Cornelio Samaniego sa pagbisita ng dalawa sa tanggapan ng Kaguran. Dito inaasahang mapag-uusapan ang kahilingan nilang mapasailalim sa Witness Protection Program kaugnay sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Ayon naman kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nagpapakakitaan niya ito sa pagiging bukas ng Kaguran para sa mga nais makipagtulungan hinggil sa issue. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Assistant Secretary Miko F. Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice. Bukas po kami doon. We want to ensure the safety of all the witnesses who are willing to come out. And this is actually also an offer to all those who also want to be protected as witnesses if they have anything or any information that they can share with the department. Nauna na po si Curly Discaya this morning. If Sally Santos also wants to join and apply for protection, she may as well. And this is a call to all those who are involved to come forward with their information para ma-evaluate po natin. Ngunit binigyan din ni Assistant Secretary Clavano na makashare siguro mo mapapanatiling confidential ang anumang ilalantad ng mga ito. Kaya't panawagan niya sa mga nais tumayo bilang testigo na maging totoo sa kanilang mga ibabahaging impormasyon sa Kaguran. Ating maling balikan ang tinig ni Assistant Secretary Miko F. Clavano ng Department of Justice. We can assure that all these conversations will be kept confidential and will be kept within the department as the investigation continues. Well, kailangan po maging truthful. Kailangan sabihin po lahat ng nalalaman nila. We cannot afford to be selective in this process dahil po that will affect their application doon sa pagiging protected witness. Samantala, Bombo Genesis, sa kalapit lamang dito, nasabay din ang pagdating ng ilang mga kinatawan ng grupong Muslim ang nag-ain ng motion sa Korte Suprema. Inihain ni na Sultan Alim Saad Amate, Presidente ng United Imams of the Philippines, Maulana El Mamutog, Chairman ng Ranao Charitable Initiatives at kanilang abogado ang clarificatory motion sa tanggapan ng katas-tasang hukuman. Hiling nila na bigyang linaw ng Korte Suprema ang inisyong temporary restraining order kontra sa implementasyon ng Bangsamoro Parliamentary Act No. 77 o ang pagre-reorganisa ng mga distrito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kaugnay niyan, atin naman pakinggan si Sultan Alim Saad Amate, isa sa mga naghain ng motion. We filed a clarificatory motion before the Supreme Court to end the confusion and protect the people's right to vote. Every hour matters. Today, we, the civil society petitioners, are filing a clarificatory motion asking respectfully the Supreme Court to promptly clarity its TRO and direct COMELEC to immediately resume election preparations in line with its constitutional mandate. Democracy in Burma cannot be posed by fear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habang ibinahagi naman ni Maulana Mamutok, Chairman ng Ranao Charitable Initiatives, isa din sa mga naghain ng motion, ang naging epekto nito sa kanilang lugar. Aniyaya, nagdulot ng kalituhan ang naturang kautusan, kaya't hiling nila na atasan ng Korte Suprema ang Commission on Elections na ituloy pa rin ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na buwan ng Oktubre. Kaugnay niya atin naman pakinggan si Maulana El Mamutok, Chairman ng Ranao Charitable Initiatives. Umihan sa amin del Sur particularly dahil ang inaasahan ng lahat, dahil nag-umpisa na yung kampanya, inaasahan ng mga tao na talagang darating ngayon ng October 13 may eleksyon.
nabigla kami lahat. Bakit nagkaroon ng lumabas ng Comelec na isuspensyon yung preparasyon? Dapat hindi yan ginawa. Dapat alam niya na talaga matutuloy ang eleksyon. Sana gawin ng Comelec, mag-order ng Supreme Court para utusan ng Comelec na ipagpatuloy niya yung preparasyon sa eleksyon. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, bumalik na tayo dito sa Department of Justice kung saan inaantabayanan yung paglabas nitong mag-asawang Diskaya kasunod ng kanilang pagbisita dito sa naturang Tagawran. Live mula dito Bombo Grant, sa Bombo Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. Medyo matagal-tagal yata itong pag-stay dyan ng mag-asawang Diskaya. Any initial information? Baka may natatanggap tayong informasyon dyan kung anong take ng DOJ, pagbibigyan pa yung kanilang kahilingan, kung meron man. Bombo Genesis, sa ating pakikipareham kay Assistant Secretary Miko F. Clavano, kanya lamang sinabi na ang mga nais tumestigo o tumayo bilang testigo para sa issue ng flood control projects ay kailangan sumunod sa ilang mga kondisyon ng kagawaran. Ito anya yung pagiging niya sincere o yung sinseridad na ibalik yung mga umano'y nakuhang pera mula sa mga maanumalyang proyekto at yung paglalahad ng buong katotohanan sa kanilang mga nalalaman hinggil sa naturang issue. Bombo Genesis. So, pinapanindigan ng Department of Justice itong ganitong stand kasi kahapon sinasabi ni Senator Marcoleta na kahit naman hindi ibalik yung nakulimbat na pera, pwede pa rin silang gawaran ng Witness Protection Program. Sa panig ng DOJ, mandatory na dapat ibalik ito magpakita dapat ang mag-asawang Diskaya ng katapatan at yung sinseridad na ibalik yung nakulimbat na pera para bigyan sila ng Witness Protection Program. Yun yung nais or yung kondisyon ng DOJ, Yes, Bombo Genesis. At sa katunayan, Bombo Genesis, kanilang nilinaw din na magkaiba yung pagtayo bilang state witness at pagpapasailalim sa Witness Protection Program. Kumbaga, Bombo Genesis, yung pagkakaiba nito ay anila yung pagiging state witness ay dadaan pa ito sa masusing proseso kung saan ay dapat muna makasuhan ng isang individual bago siya may turing bilang state witness at ma-discharge. At ang kaibahan naman nito sa Witness Protection Program ay yung pagpapasailalim sa naturang proteksyon ng kayang ibigay ng kagawaran para mapanatili yung seguridad ng kanilang buhay habang umaandar at nagpapatuloy itong investigasyon kaugnay sa flood control projects. Bombo Genesis. Sige, medyo tumitindi itong mga diskusyon ukol sa flood control. Maraming salamat. Ingat-ingat ka dyan, Bombo Grant. Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.